Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng easy way sa paggawa ng piaya or piyaya. Tara, simulan na natin. Sa bowl ay pinagsama-sama ko lang muna dito yung ating 2 cups ng all-purpose flour, asin, 1/4 cup ng ating cooking oil, at ng ating 1/2 cup ng ating tubig. Pero this time ay kalahati lang muna ang ilalagay natin at haluin ito ng malinis na kamay. This time guys kapag nalagay na natin yung lahat ng ating tubig na 1/2 cup at talaga namang dry pa yung ating mixture, magdagdag pa kayo ng kahit mga 1 to 2 tablespoon of water. Again, imasahihi lang ito for 5 to 10 minutes. At after 10 minutes ko siya minamasahe or need ay ito, pabilugin natin at ilagay natin ito ulit sa ating bowl. Takpan ito for 30 minutes. Nga pala nakapalagay tayo dito ng total 1/2 cup ng water plus 2 tablespoon ng tubig. Next, meron tayo ditong ube halaya na homemade at kung gusto niyo ito mapanood, makikita yan sa Ang Sarap, grabe. Kukuha lang ako dito ng mga 1 cup. Ito yung ginamit natin kanina sa pag-scoop ng all-purpose flour pero okay lang yan. 2 tablespoon ng sugar, 1/3 cup ng cornstarch. Okay, haluin natin na maigi. Basically, kaya tayo nalagyan ng cornstarch dito ay matanggal ng konti yung pinaka-moist dito sa ating ube halaya. Lalagyan ko muna ng oil yung ating counter para hindi ito dumikit. O pwede kayo gumamit ng flour. Yan. Hatiin natin ito sa gitna. Ito again, tatakpan natin. Ayan, huhulmahin natin ng palog. Mas maganda kung pipit-pitin natin or gaganunin natin yung pinakadulo nito para pantay nga yung kanilang pagkakahugis. Again, hatiin sa gitna. Sa ating mga nahiwa natin ay ilalagay din natin sa bowl at tatakpan. At sa kada isang slice naman ay pabibilugin natin ito. At kaya ko naman ito talaga nasabing easy way sa paggawa ng piaya or piyaya dahil sa paggawa talaga nito ay kailangan gumawa tayo ng dalawang klaseng dough. Yes, kasi ang texture ng piyaya, di ba, ay medyo may pagka-crunchy or flaky effect nito. Pero this time, syempre, since na ito ay easy way, ay magiging alatina pa yung pinaka-texture ng ating piyaya. At least, may enjoy natin. So guys, pangatlo or pang-apat ko na itong try at pinipili ko talaga siyang i-perfect. So hindi nyo talaga yung makukuha ng isang beses lang. Kaya talagang tsaga-tsaga lang talaga. Again, bilugin natin. Yan. At ito nga pala natira sa ating ube filling. Kung gusto nyo, ay doblehin nyo lang yung ating dough mixture para magamit nyo pa rin to. So, medyo lolobo yung ating piyaya habang ito ay niluluto. Again, ito ay bali-balig ta rin para ito ay matusta ng evenly. Dito nga pala sa ating recipe ay nakagawa tayo ng eksaktong 16 pieces. And now is done, our easy way sa paggawa ng napakasarap imerienda ng piaya or piyaya. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong klaseng ano ang pinalaman natin dito sa ating napakasarap na piyaya? Ang inyong sagot sa comment box section. Okay guys, tara na, wala na pa tumpik-tumpik pa at kain po tayo. Grabe. Tama-tama yung tamis. At talaga namang mas maganda talaga kung lalagyan pa natin ng sugar yung ating ube halaya. At lalagyan pa tayo ng cornstarch, diba?
Ang sarap ng pagka-toasted ng ating sesame seed talaga. So, yun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!